Isa pong self-proclaimed na pastor na nagngangalang Jim Jones ang nagtayo po ng kanyang unang church noong middle 1950s sa Indianapolis, USA. Nung panahon po iyon ay hindi po siya affiliated sa anumang particular na denomination o wala po siyang sinasamahan na grupo at wala po siyang theological training. Hindi rin po siya nag-aral ng theology. At yung po kanyang mga miyembro ay kilala bilang intermix o integrated, racially integrated o may puti at saka maitim. Nung panahon yun po ay malakas po yung pong issue noon pong kailangan ng magsama ang mga puti at saka itim sa Amerika. At yun po yung panahon na progressive po yung ganong pagsasama ng mga African Americans at saka white Americans. Si Jim Jones po ay puti din siya 'no, American na puti na Amerikano. Noong pong 1960 ay nagpa-affiliate po si Jim Jones sa Disciples of Christ. Ito po ay isang Protestant denomination na, kasama rin sa mga born again sect. At tinawag po yung kanya pong grupo, yung kanya pong church na Temple of the People or People's Temple. At 4 na taon ang nagdaan na siya po ay affiliated na sa Disciples of Christ, inordain po siya nung church na yon as a minister, officially ordained as a minister. Nung pong kalagitnaan ng 1960s ay nagtatag din po siya ng church sa California at tumira po sa lugar po ng Ukiah na mayroon po siyang 100 followers. So, 100 na ang kanyang miyembro at naniniwala sila na poproteksyonan sila ng Diyos sa pagka po nagkaroon ng giyera o nuclear war. Yun po ang kanilang katuruan. Kaya nagsama-sama sila doon sa Ukiah at noong 1970 ay nagdaos po si Jim Jones ng preaching ng services sa San Francisco, California. At pagkatapos ay noong 1972 ay lumawak pa iyon at nakapagtayo siya ng isa pang church sa Los Angeles, California. At medyo siya po ay nakilala na ng mga politiko. He began to make friends among politicians kasi marami na siyang miyembro. At yung pong press, so yung mga diarista o yung pong mga mamamahayag sa California ay kinilala siya ng isang respetadong ministro ng Kristyanismo. At libo-libong mga tagasunod po ang sumama sa kanya. At pero mas marami po ang mga maitim 'no, African Americans. At ang sentro po ng appeal o ng mensahe po ni Jim Jones, ayun pong kanyang faith healing. Yun ang sentro ng kanyang pangangaral. So, lagi po siyang may faith healing, nagpapagaling ng may sakit. So, siyempre lahat ng tao interested na gumaling. At sumikat siya bilang isang faith healer na pastor. At siya din po ay bumabasa ng isip ng tao. So, mind reading. So, may kakayahan din daw siya na basahin ang iniisip ng tao. Kaya po yung kanyang church ay active doon sa humanitarian causes sa kanilang church mismo. Yung pong pagtrato po ni Jim Jones sa kanyang tagasunod ay hindi maganda. At sila po ay regular na hinihiya sa pulpit, minsan po ay pinapalo pa niya, pinapalo, bina-blackmail, bini-brainwash para po yung kanilang mga ari-arian ay ibigay na kay Jim Jones. So, sila po ay nagwe-waiver ng kanilang mga properties at ibinibigay, dino-donate sa simbahan ni Jim Jones. Pati bahay nila. So, yung pong iba wala ng bahay. At doon na lang po sila tumitira sa tabi ng church ni Jim Jones. At dahil po sa brainwashing ay na-convince po ni Jim Jones na kung aalis sila kay Jim Jones, ay sila po ay ikukulong ng gobyerno. So gano'n kasi marami na siyang politician na ano, na kaibigan.
So, akala nung mga walang alam na mga miyembro, hindi sila puwedeng umalis kay Jim Jones kasi parurusahan sila, maging ng government. Kaya po pinaghihiwalay ni Jim Jones yung mga miyembro ng pamilya. Minsan yung magulang ayaw ayaw na maging miyembro yung anak. So, yung mga anak ng magulang na ayaw maging miyembro ni Jim Jones ay kanyang itinatago doon sa kanyang church. Itong 1977, napuna na po siya ng mga pulitiko at ng mga members ng press na medyo, iba na itong ginagawa ni Jim Jones, sa kanyang mga miyembro sa kanyang kongregasyon. At kinuwestiyon na po siya, ang kanyang operasyon ay kinuwestiyon na. Parang yung nangyayari ngayon kay Kibuloy, ano, kasi po talagang si Kibuloy ay napaka-influential na ngayon sa mga politician, pero darating ang panahon kung hindi yan sa Diyos, kukwestiyonin yan at yan po ay mabubuwag. Kaya po ang ginawa po ni Jim Jones noong 1977 ay inilipat po niya, 'no, sinama niya ang ilang daang tagasunod sa Jonestown, isang compound po yon sa Guyana at nagtayo po sila roon ng isang malaking-malaking headquarters. At doon na po tumira, doon sa kabundukan na yon ng Guyana, yung mga miyembro na naisama po ni Jim Jones. At ang nangyari ay may isa pong congressman na nilapitan nung mga may question na sa kanyang leadership at pinaimbestigahan si Jim Jones at saka yung kanyang church. At ang nangyari, ito pong ano na 'to, itong congressman na 'to, nung bisitahin niya yung compound ni Jim Jones, ay pinatay ng mga tagasunod ni Jim Jones. So, napatay po yung congressman at ilang mga kasama. At ang pumatay ay yung mga, tagasunod ni Jim Jones sa pag-aakala na sila'y sasaktan. At noon pong matapos po yung barilan na yon, ay nag-order po si Jim Jones sa radyo para sa mga miyembro na nasa labas ng compound na magpakamatay. Sila'y magpakamatay para daw sila mapunta sa langit. Dahil kung di sila magpapakamatay, impyerno sila. At, ang ginawa po ni Jim Jones, inutusan niya yung kanyang mga leaders na magtimpla ng juice. Hindi po ito Kool-Aid, misinterpretation ng iba. Ito po ay Flavor Aid. Kasi ni-research ko kung ano talaga yung pangalan ng juice. Powder siya na tinimpla po sa mga yung palamigan at nilagyan po nila ng sodium cyanide at saka po ng tranquilizers at saka sedatives. At inutusan po ni Jim Jones na lahat ng miyembro uminom. Kung hindi kayo iinom, hindi kayo maliligtas. Una po ay yung mga babies, ang ginawa ay kanilang, ah, tinatakan noong juice, yung bibig ng mga baby at yung mga baby ang unang namatay. Nangisa yung mga babies at pagkatapos yung mga bata naman ay itinurok yung sodium cyanide para mabilis mamatay. Pagkatapos yung pong mga adult members ay pinainom, uminom silang kusa, nakalinya sila at umiinom sila at nangingisay pagkatapos uminom. Mapapanood niyo ito sa YouTube pero ito po true to life story pero huwag niyo na panoorin kung mahina yung inyong pananampalataya o yung inyong, ano, sikmura kumbaga. Ang namatay ng araw na yon ay 900 na miyembro ni Jim Jones at 300 sa mga yon ay age 17 and under, below age 17. At kakaunti lang ang nakaligtas, 100 lang, less than 100 members ang nakaligtas, ang hindi sumunod doon sa kanyang order. At si Jim Jones ay nagpakamatay mismo, nagbaril siya sa sarili at siya mismo ay namatay. At ang kanila pong, saliksikin, halugugin yung compound ni Jim Jones, yung kanyang church,
Nakakuha po sila ng napakaraming armas, napakaraming baril, at daan-daang passports na magkakasalansan at 500,000 dollars in cash na ibinigay ng mga miyembro kay Jim Jones. At ayon sa report ay milyong-milyong dolyar pa ang nakadeposito sa bangko sa iba-ibang bansa. At noong pong 1978 ay na-disband yung church, na-disband yung People's Temple at nag-declare ng bankruptcy. At isa lang miyembro, si Larry Layton, ang nalitis sa United States dahil sa kanyang involvement dito sa nangyaring ito. At siya po ay natagpo ang guilty of conspiracy and aiding and abetting in the murder of Ryan, yung pong congressman. At siya po'y isinintensyahan ng habang buhay na pagkapilanggo. So ating pong paksa sa umagang ito ay ang mga tanda o mga marka ng tunay na lingkod ng Diyos. What are the marks of the true ministers of God? Napakaraming tao nagpapakilalang sila'y lingkod ng Diyos, pastor, ministro, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang ating pinakikinggang mga ministers ay tunay na sa Diyos at ang daladala ay tunay na ebanghelyo ng Diyos? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y narito upang tunghayan ang exhortation po ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kung saan binanggit po niya ang mga ginawa nila, ang mga tanda bilang mga tunay na apostol at tunay na lingkod ninyo, aming Diyos. Salamat po na inyo po kaming bibigyan ng karunungan sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang aming pong matutunghayan sa umagang ito ng aming pagsamba. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sulingin natin si Shelo May na ipakita yung mga text. Pag sinabi ko yung verse, ipapakita lang ni Shelo May. So kayo rin po, mababasa nyo yung pong aking pong sinasabi. And I will read also from English para po yung ating pong kasama rito na hindi marunong mag-Tagalog, malaman din yung ating sinasabi. So mayroon po, binanggit po si Pablo na 4 na marka. The 4 marks of a true minister of God. And firstly, ang unang marka o tanda ng tunay na ministro ng Diyos ay nasa verse 3. O basahin natin sa Tagalog. Kung sabi po dyan, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. True ministers of God appeal from the truth, not from error. Sila po'y nangangaral, dala-dala nila ay katotohanan at mga salitang ayon sa kasulatan. Hindi po ayon sa kanilang sarili lamang na pananaw at hindi po ayon sa kanilang mga agenda, kundi po sa mismong ebanghelyo ng Diyos, sa katotohanan ng ebanghelyo. Sabi niya sa English ay, for the appeal we make does not spring from error. Hindi ito galing sa kamalian. Yung aming mga ipinapangaral ay hindi galing sa amin. Ito'y galing sa Diyos. Ito'y galing sa katotohanan naming natutuhan sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, napakahalaga na unang-una nating sinisiyasat sa isang tagapagsalita ng Diyos ay kung ang kanya bang sinasabi ay talagang tunay na ebanghelyo ng Diyos at hindi yung turo ng kamalian. May nag-text po sa akin the other day, ganito ang kanyang text. Sabi niya, to be kind is more important than to be right. To which I reacted. Sabi ko, to be kind is more important than to be right. So pwede ba na mabuti kang tao, pero mali ka? Hindi pwede yun. Hindi pwede na mas mahalaga sa'yo na mabait ka, pero mali ka. At ang katuruan mo ay galing sa kasinungalingan. Hindi pwede yun. So para itong si Robin Hood na kahit na siya ay nagnanakaw, dahil siya naman ay nagbibigay sa mahihirap, excuse na siya kasi siya na may mabuting tao.
Gano'n din sa pangangaral ng ebanghelyo, hindi puwedeng mabait lang ako, kakatulong lang ako, pero yung aking tuturuan ay galing sa error or erroneous yung aking pinagsasasabi. Sa Biblia, kailangan unang-una sinisiyasat natin kung yung itinuturo ng isang pastor o minister ay ayon talaga sa salita ng Diyos. Hindi gawa-gawa lang o hindi yung ayon lang sa culture. May isang sikat ngayon na pastor, napakaraming tagasunod sa Facebook, pero ang itinuturo, personality development, relationship sa pamilyang Pilipino, career. So hindi po iyon ang katuruan ng Diyos. Hindi po nakasentro sa tao ang ebanghelyo, kundi po ito'y nakasentro sa mensahe ng Diyos kung paano ang tao maliligtas sa impyerno. This is the most important message of all time. Yung ginawa ng Diyos kung paano tayo iligtas, hindi kung paano tayo mabuhay sa mundong ito lang. Moralism, yan po ngayon ang topic ng napakaraming ministers. Moralistic principles in life, mga self-help o pagtulong sa sarili para umunlad. So our message is not centered on earthly matters. Our message is centered on salvation of the soul from hell and from eternal damnation. That's the primary message of the true minister of God. They don't teach out of their own mind or out of their own learned philosophies, natutunan sa school. Hindi, but from the scriptures. Ano ba talaga ang mensahe? Sabi niya sa verse 2 ay ganito. Saan yon? Kundi palibhasa ay nagsipagbata kami ng una at inilipusta, gaya ng inyong nalalaman sa Pilipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kagalingan. So what we speak about is the gospel of God. It's not about our philosophies. It's not about our own agendas or our own man-made teachings or moralistic knowledge. Hindi po yun. Moral knowledge or family matters. It's not about family matters, although it is consistent din sa Ebanghelyo, but it's not the main message of God. The main message of God is to save, how to be saved from His wrath. Pag ito ay nawala, ang mensaheng ito, linggo-linggo sa iglesia, hindi iyon ang katotohanan. Inaaliw na lang kayo ng pastor in your sins and then where you will go after you die. True kindness must spring from the truth. Ang tunay na kabaitan, ang tunay na kagandahang loob, ang tunay na pagiging mabuting tao ayon sa pananaw ng Biblia ay dapat nanggagaling sa katotohanan. Kasi politicians po naman yung nag-text sa akin eh. Kaya ganun, naunawaan ko siya. Oo nga naman, mga politician, mabait. Kusa mabait, mabigay. Pero the problem is, saan galing? So it's better to be kind. Sabi niya, rather than to be in the truth. Kahit daw mali, okay lang. Basta maganda ang ginagawa. Sino ang pinakatama ang ginagawa? Paul was sincere in his motive. Siya mismo si Pablo ay tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Sa kanyang inaakalang paraan. Akala niya yun ang truth. Pero hindi ayon sa gospel of God yung kanyang paglilingkod. Sino ba si Pablo? Si Pablo po ay isang Pariseo. At ang Pariseo po ay masugid na tagasunod sa lumang tipan. Lahat ng utos ni Moises doon sa lumang tipan ay kanyang word for word. Kanya po yung pinapamuhay. Yung bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan, bawal makipaghalubilo sa mga pagano, bawal pumunta sa palengke, baka makahawa ka ng patay na hayop, yun ay magiging makasalanan ka sa harap ng Diyos. Kailangang sundin mo ang lahat ng hinihingi ang batas ng Israel. Kailangang banal ka sa pagsunod mo sa Diyos sa pamamagitan ng lumang tipan. Yan po ang isang Pariseo. At sila nagtuturo po sa mga Hudyo
kung paano susunod. Nag-aayuno. Nag-aayuno po sila once a week at nagbibigay ng ika-10 ng kanilang ika-10 bahagi ng kanilang ani ng kanilang tinatangkilik sa templo. At sila'y sumasamba sa Diyos tuwing Sabado, according to the law of Moses, according to the law of God. At siya'y tapat na tapat sa kanyang paghihikayat sa mga tao, sumunod kayo sa Diyos. Siya po'y isa pong Israelite, pure-blooded Israelite, galing sa tribe ni Benjamin. At kung titingnan mo, wala nang mas mabuti pa sa kay Pablo. Siya tumutulong din sa nangangailangan, according to the law. Kailangan yung mahihirap, bibigyan mo rin ng pabor. Parang ka dapat sa lahat ng iyong pakikisama, pakikitungo sa kapwa-tao. Siya po isang abogado, according to the law of Moses. At siya po'y napakatapat sa kanyang relihiyon. In fact, dahil sa kanyang maling kaunawa sa katuruan ng Ebanghelyo ng Diyos, kanya pong pinupuntahan ang mga Kristiyano at kanya pong kinakamigdad at ipinapakulong. That's how he is faithful to his own version of the gospel, of his own version of the truth. Pero binanggit ni Pablo rito, sabi niya, Ebanghelyo na ng Diyos dapat. Ang katotohanan ay Ebanghelyo ng Diyos. True kindness must spring from the truth of the gospel of God. That's the one mark of the true ministers. His message comes not from men, not from the law, but from Christ. That's the gospel of God. The teaching of Christ about salvation, that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Walang ibang daan maliban kay Kristo patungo sa Diyos. Siya lang ang tanging daan para ang tao maligtas. Without Christ in His preaching, it is futile, it is useless. There's no gospel at all. So at first, Paul was sincere in his motive to serve the God of Israel. But he is going against the gospel of God. What is the gospel of God? Sinamarize po ni Paul and encapsulated sa kanyang sulat sa 2 Corinthians 5:21 at ito rin ay expound ni John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, this is the most important message of the scriptures. So sabi sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, God made Christ to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Para sa atin ay ginawa ng Diyos si Kristo na kasalanan, siya na hindi nagkasala, upang sa pamamagitan niya ay tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi ni MacArthur, God treated the sinless Son of God on the cross as if He lived my life as a sinner. So tinrato, itinuring ng Diyos si Jesus, ang walang kasalanang anak ng Diyos sa krus, parang nabuhay siya, nagdaya kong makasalanan. At pagkatapos bayaran ng aking kasalanan doon sa krus, sa biyaya, hindi dahil sa ako'y mabuti, hindi dahil sa ako ay karapat-dapat kapatayan, hindi dahil sa ako'y nakatuwiran sa aking sarili, dahil ako ay natuwid, karapat-dapat sa Diyos, hindi dahil doon, kundi dahil iyon ang kanyang paraan para maligtas. Itinuring siya ng Diyos dahil sa atin na parang nagkasala, kahit hindi siya nagkasala ng kahit isa. Doon sa krus, si Jesus ay Diyos na banal, perpekto, walang kapintasan, walang bahid dungis na kordero ng Diyos. Pero itinuring siya ng Diyos na parang siya ako na nabuhay sa isang buhay na walang kwenta, walang pag-asa, walang karapatan. At pagkatapos bayaran ang kabayaran ng aking kasalanan doon sa krus, hinarap ako ng Diyos at ako'y kanyang tinrato o itinuring na parang nabuhay na katulad ni Jesus. Yun ang Ebanghelyo. There's no other way that we might be saved, but we may be saved but only through the sacrifice of the Son of God on the cross. He paid for the penalty of my sin
Because I cannot be holy on my own. Hindi ko kayang maging banal. Kahit na gawin ko ang lahat ng mabubuting gawa, sumimba akong linggo-linggo at samahan ko ang lahat ng relihiyon, hindi ako maliligtas kung hindi ko kilala si Kristo at kung hindi ko tinanggap ang kanyang ebanghelyo at ang kanyang bayad para sa akin. Kung di ako nagsisi sa aking mga kasalanan at kinilala si Kristo na aking tagapagligtas. Without Christ, si Christ is not an addendum or footnote sa isang aklat na dagdag lang para maligtas. But Christ is our salvation. He is our Savior. He is the reason why we are saved. His sacrifice on the cross is the only way that we can be acceptable to God. By dying on our behalf or for us, papamagitan ng pagkamatay dahil sa atin. And so I cling only to the cross. I don't bring anything to God because I can't. And I have no goodness that can be acceptable to God. Only to the cross I cling. Sa cross lamang ni Kristo ako hahawak. Yun lang ang daan para ako maligtas. This is the gospel of God. Dito sinasabi ni Paul. Hindi ito ang katuruan ng isang minister. He is a false minister. He is not a minister of God. He is not a true minister of the Bible, of the gospel. He is a minister of Satan. Kahit pa anong bait niya, kahit na anong ganda ng ginagawa niya. Kung nag-stem yun o nag-uugat yun mula sa kamalian. Napakarami ngayong simbahan. Pero ang ibinibida nila ay ang kanilang sarili. Kanilang sariling gawa. Kanilang sariling accomplishment. Bidang-bida si pastor. Bidang-bida si minister. Bidang-bida si deacon, si deaconess. Nagmamalaki ang mga ginagawa para sa Panginoon. Ang ating mga ginagawa para sa Panginoon ay dapat ang Diyos na lang ang nakakaalam. Yun ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ipinagmamalaki para purihin ng tao. Thus, the gospel of God is salvation has been provided for us by God Himself. It is not by man's effort, religion, self-righteousness, even faith is a gift of God that no one should boast. Ephesians chapter 2 verse 18, sa biyaya kayo naligtas. Hindi dahil sa inyong gawa, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa inyong sarili. Kaya't walang sino man ang magmamapuri. Yan ang tunay na ebanghelyo. Yan ang tunay na mensahe ng ebanghelyo ng Diyos. At yan ang mensahe ni Pablo dahil dati siyang ganon. Dati siyang napaka-religyoso. Dati siyang napaka-banal sa kanyang tingin sa sarili. At dati siyang napaka-sigasig sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ngunit di niya tinatanggap si Kristo. Hindi niya kinikilala na siya'y walang kakayahan para maligtas. At yun ang malaking kamalian ni Pablo. Ikalawang katangian ng ministro, tunay na lingkod ng Diyos. Sa verse 4, ano ang sabi diyan? Kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwala kami ng ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Then sa last part, hindi gaya na nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. True ministers are not men pleasers but God pleasers. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos hindi nagbibigay lugod sa tao. Kahit ang sabihin kanya ng tao, wala akong problema dyan. Pagalitan mo ko, wala akong problema dyan. Basta ako yung magbibigay lugod sa Diyos. Wala akong kailangan sa sasabihin ng tao. Ang sinasabi ko ay ayon sa salita ng Diyos, kahit ako'y iyong batuhin, itakwil, kahit ako yung sige. We are not men pleasers. We are God pleasers. We are not trying, sabi ni Paul, we are not trying to please people but God who tests our hearts.
Ang mga nagbibigay lugod sa Diyos ay hindi naghahanap ng papuri sa tao. Tingnan niyo sa verse 6, sabi ni Pablo, Hindi man kami nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan." Hindi sila naghanap sa tao na kanilang pinaglilingkuran ng papuri o ng bungad sa kanilang ginagawang paglilingkod. Hindi sila naghahanap na, "Uy, ako na may batiin mo na napakagaling ko pala." Hindi. Hindi sila naghahanap ng kapalit sa paglilingkod sa tao. Pumupunta sila sa mga tao nang walang dalang kahit anong para sa sarili. Ang dala ay ang ebanghelyo ng Diyos at kung paano ang taong ito matulungan na siya'y lumago sa kanyang pananampalataya at makapag-asa sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Iyon ang layunin ng isang tunay na lingkod ng hindi siya nambabaoy. "Uy, dahil sa akin kaya kayo naligtas." May mga pastor na gano'n. Dinadala sa pulpito yung kanilang pambabaoy sa kanilang natulungang mga tao at sasabihin, "Kayo'y sumunod sa akin dahil kung hindi dahil sa akin, kayo'y walang kaligtasan." Hindi po yun tunay na lingkod ng Diyos. Ibig sabihin naglilingkod pala siya sa tao kaya siya naghahanap ng kapurihan mula sa tao? Hindi dapat. Dahil kaya naglilingkod ang santunay na ministro o lingkod ng Diyos ay para sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa kanyang pumuri. Ang Diyos ang bahala sa kanyang magbigay gantimpala dahil mas malaki ang gantimpalang galing sa Diyos. Dahil sa langit yun bibigay. Sabi ni Paul, "We were not looking for praise from people, not from you." Even from believers, it's not from believers. They don't ask for praise from believers or from anyone else. Ano pa ang kanilang ginawa? Sabi dito sa verse 2, at dahil doon, ano ang ginawa nila? Sa verse 2, balik tayo. Sabi niya, "Kundi palibhasa ay nagsipagbata kami ng una at inilipusta, gaya ng inyong nalalaman. Sa Pilipos ay nagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan." The true ministers are ready to suffer, ready to be shamed, and we're bold to speak the gospel of God, even with much contentions. Wala siyang pakialam kung siya ay uusigin dahil sa kanyang sinasabi. Wala siyang pakialam kung siya ay husgahan dahil sa kanyang pangangaral. At yun ang nangyari din sa kanya sa Pilipos. Ano pa ang ginagawa ng isang tunay na mangangaral na hindi mahanap ng papuri sa tao? Sa verse 5, ano ang ginagawa nila? Sabi sa verse 5 ay ganyan, "Hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw." They don't flatter people. Ang mga tunay na ministers ng Diyos, they don't flatter people, they don't yung bini-baby ang tao para lamang makip nila ang tao, hindi nila sasabihin ang katotohanan. So kahit nasa kasalanan ng isang tao, iiwas-iwasan nila yon na sabihan. Para yung tao na yun manatili sa kanya, na naniniwala at nananatiling sumusuporta at nananatiling tagapakinig. So God pleasers never use flattery in His preaching, in His dealing with members, in His dealing with people. Hindi sila nagmaskara para ikubli ang pagkaganid, ang sabi diyan. Hindi sila gumagamit ng balabal, unang panakip sa salita para makuha ang gusto sa tao. They are not after what they can get from people. Hindi sila doon tumututok. Na kaya sila nangangaral, meron palang gusto lang makuha sa tao. Either support or praise, either yung pagpalo, yung loyalty. Yun ang habol nila sa tao. Kaya nila pinupuri ang tao. At usong-uso yan sa prosperity gospel. Sasabihin sa mga tao, yayaman kayo. Pag nagpatuloy kayo sa Diyos, gagaling kayo. Oh,
Pag kayo'y naging born again, ang pamilya ninyo mapapaayos. Makakamit niyo ang pangarap niyo. Ta's gagamit ng mga ilustrasyon ng mga Kristiyanong naabot ang pangarap sa buhay. Those are not the gospel. They should not be the focus of the ministry. Although, minsan resulta din ng pagiging Kristiyano yung naaayos ang buhay. Totoo rin naman, pero hindi lahat. May mga Kristiyano na noong maging Kristiyano, lalo na sa mga bansa na bawal ang Kristyanismo, nang sila'y maging Kristiyano, itinatakwil sila ng lipunan at ng pamilya. Mayroong namamatay dahil bawal ang sumamba sa Panginoong Kristo. So hindi 'yon ang ipinapangaral, ang ipinapangako ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Ang pinapangako ng tunay na lingkod ng Diyos ay kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang iba ay addendum na lang. Si Kristo ang una at si Kristo ang sentro ng pangangaral at ang walang hanggang buhay sa hinaharap. Imagine mo ang buhay na maganda sa mundong ito at kanin mo ang lahat ng mga nakampung sa mundong ito. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, balewala lang. Walang silbi ito. Kahit maging milyonaryo ka pa, bilyonaryo ka, kung ikaw naman ay sa impyerno, paano mo papawiin ang iyong sakit na nararamdaman sa apoy na hindi namamatay kailanman? Gustong-gusto mo itong isang diversyon na ito o isang bisyong ito, pero paano ang iyong kaluluwa? Kaya nga ang isang tunay na ministro, lingkod ng Diyos, nagsasakripisyo talaga, eh. Hindi talaga niya magawa yung gusto niyang gawin na laban sa kalooban ng Diyos. Kasi ang iniisip niya yung pangwalang hanggan, eh. At yun ang sukatan ng tunay na lingkod ng Diyos. Yung pong men, yung mga pleasers po ng men o men pleasers, they preach what men want. Kung ano yung gusto ng tao, yun ang ipapangaral nila. Para dagsa naman talaga ang tao pagka yun ang pinapangaral mo, yung gusto nila. Ayaw nilang saktan ang damdamin kahit na yung teksto ay sinasabi kung ano ang dapat sabihin, iniiwasan. Kasi nga, baka umalis si kapatid, yan pa naman ay titer. O di ba? Hindi nawala ang tights pagka binanggit mo na siya'y sabungero. Magsusugal pala. So ayaw magturo ng tungkol sa sugal na masama yun kasi nga may magsusugal sa miyembro. One time I was talking with a former teacher sa Bible school. Inoperan daw po siya ng isang pastoral duty sa Baguio. Pero nang kausapin po siya ng mga membro ng board ng church, may isa lang siyang hindi pwedeng gawin as a pastor. Huwag siyang magpipreach tungkol sa sugal. Dahil sugalero ang mga membro. Sabi niya sa akin, "Pastor, di ko tinanggap. Malaki sweldo." Why? Kasi you will please men rather than God. Paano kung ang binabasa mong teksto, ang tekstong naka-assign sa'yo, yun ang sinasabi? Eh, di ipi-please mo ang tao at hindi ang Diyos. Kasi iiwasan mo yung sinasabi ng Diyos na ikakasakit ng loob ng tao para manatili ang tao sa'yo, pero manatili ka sa church. And I've experienced that before. Umalis na lang ako sa church. Dahil napakababaw ng pamantayan ng kanilang church sa pagiging lingkod ng Diyos. Barong lang. Naikwento ko na siguro ito. So I was called by a church na reputable sa community tapos magpastor daw ako doon. Pagka-graduate ko ng Bible school, inabangan ako sa Bible school. Andun lahat ang mga board ng members ng church, ng mga leaders, may dalang bigas, may dalang pera, may dalang mga magazine, regalo. Ang gagawin ko sa magazine na luma. May nangako na 'pag ako nagpastor doon, nag-intern doon sa church, bibigyan ng ganito, sila daw ang bahala sa pagpapakasal ko, girlfriend ko pa noon si misis. So, ang daming pangako. So, hindi ko inakala na yung mga pangako na yon ay may kapalit. So, una kong preaching, Sunday.
Pangalawa ko na ata ang preaching 'yun. Siyempre bagong pastor, bagong graduate, bagong bagong ano 'to, bago akong ordained ng Bible school, bago akong commission ng Bible school. So, nagpapa-impress, kalimitan gano'n yung mga bagong pastor. So, ang focus ko ay yung message na mapaganda ko yung message para maganda ang dating sa kongregasyon, para naman matuwa sila. Pagbaba ko sa pulpit, sinalubong agad ako ng isang matanda na lalaki. Nagulat ako sa kanyang sinabi, hindi ko akalain na sa harapan ng mga miyembro, sasalitaan mo ako ng ganitong pananalita, na, "Pastor, bakit daw may ginalang ang pulpito, bakit di ka nagbarong?" Sabi sa akin na mayroon doong rule na 'pag nag-preach ka pala sa church na yun, yun yung church, mayayaman ang miyembro. So, hindi ko alam na 'pag nag-preach pala sa church na yun, mayro'n palang dress code, may coding sa damit ng pastor. Dapat daw ako ay nakamahabang barong, dahil ang suot pa ay 3/4, eh. Hindi abot hanggang dito, hindi nakapasa sa kanilang pamantayan. So, anong gagawin ko sa gano'ng pagkakataon? O maaaring mapanood ito ng mga taga roon, ito talaga ang ginawa ko. Kasi dinuro-duro mo ako sa loob ng church, sa harap ng mga miyembro at sinabi mo, bakit di ko ginalang ang pulpito dahil ako'y hindi nagbarong, tinuro ko rin ang mukha niyo. At sinabi ko, sinong mas mahalaga sa'yo? Ang lingkod ng Diyos o yung pulpito? Pulpito lang yan. Sabi ko, "Sir, Brad, pulpito lang yan. Matanda na kayo hanggang ngayon, ganyan pa rin ang inyong oryentasyon. Ano bang prayoridad ng iglesyang ito? Yung paningin ng tao o kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? O yung bang tao sa pulpito o yung salita ng Diyos na kanyang ipinapangaral?" Pinapaupo ako nung nag-recruit sa akin, katabi ko, "Pastor, yan ang chairman ng board ng church. Nanay iyan ng aking misis na treasurer naman yung misis niya." Wala akong pakialam, bakit? 'Pag ang dinudungisan na ay ang salita ng Diyos at ang priority na ng iglesia ay hindi na yung salita ng Diyos kundi mga kultura na sa loob ng church, it's about it's the right time to leave the church. So, sabi ko, ano ngayon kung ako'y tanggalin niyo? Kayo naman ang kumuha sa akin, eh. Bakit ako ba nag-apply? Hindi ako apply. Tanggapin niyo. Wala nga akong kaalam-alam na kukunin niyo ako, pinuntahan niyo ako doon. Pinangakuan niyo ako ng kung ano-ano, pagkatapos mag-preach ako ng salita ng Diyos. Ganito ang gagawin niyo sa salita ng Diyos, hindi ako, kundi yung sinasabi ko salita ng Diyos. O mula noon, hindi na ako pinagamit ng rep, pinatay. O di rin ako pinagamit ng sasakyan, di rin ako makahiram kasi sila yung naghahawak ng susi ng sasakyan ng church. Kasi isa yan sa mga promises nila sa akin, eh. Meron akong service, meron akong pastoral house, magandang pastoral house. May amenities, may ref, libre lahat, libre kuryente, libre kain, may bigas, eh. Pero ang kondisyon din nila, huwag daw dadalhin yung sasakyan dun sa lugar na hindi nila gusto. Sabi ko, "Gusto, ba't ko dadalhin yan? Medyo ako husgahan, eh, kung gusto kong pumunta sa miyembro, kung gusto kong mamalengke para ako magkaroon ng pagkain dahil ako'y pastor, alangan magutom ako." Alam mo, hindi ako gagamit ng sasakyan ng church dahil ako ay binabawalan yung dalhin daw dun sa mga lugar na baka daw maubos ang gas. Kaya nga niyo nga ako binibigyan ng favor, eh. Ginawa niyo ako ditong pastor tapos ayaw ninyo akong paggamitin. That's how many church members are. Dahil ang kanilang priority ay yung tao, hindi ang Diyos, hindi ang salita ng Diyos, hindi sila sumusunod. At sila ang pinapasunod nila ang salita ng Diyos sa kanilang lifestyle. So, nandito na po kami, namatay yon yung tao na yon. Nandiyan dito binurol sa Araneta. Pumunta kami, tapos andoon yung mga leaders ng church. Sabi sa akin, "Pastor, puwede ka ng bumalik. Puwede bang magpastor ka sa amin ulit?" Sabi ko, "Sorry. Mas gugustuhin ko pa na maliit ang kongregasyon ko, pero nasusunod salita ng Diyos. Mas gugustuhin po ko pa na nag-uumpisa lang ako ng isang maliit na ministry at manatiling maliit ang ministry ko
Kasi naman ako'y paikot-ikutin ng mga miyembro, hindi na ako maglilingkod sa Diyos kundi ako maglilingkod na sa kanila. Tumanggi ako, sorry ako, settled na ako rito. Meron ako ritong church planting. And that's also what happened, during our resignation sa mother church. Tao na ang sinusunod, eh. Tapos ang salita ng Diyos kanila ng ginawang ano, G12 na. Kaya we went to the mother church, sinabi ko, "Hindi na po tayo sa katotohanan. Wala kaming pupuntahan, wala kaming pera, si misis ang nagsusweldo rin church. Ako rin ang nagsusweldo church. So, if we resign, wala na kami. Nising kong duling. Ang anak ko maliit pa, nag-aaral." Sabi ko sa asawa ko, "Anong gagawin natin?" Hindi na salita ng Diyos yung ating naririnig doon. Pumunta na sila dito sa prosperity gospel na. Ikaw ay miyembro ng G12 Church. Hindi ka daw pagpapalain ng Diyos kung hindi ka miyembro dahil ang G12 Church daw ang bagong agenda ng Diyos sa makabagong panahon. Ito daw ang tunay na church. Tapos pinipilipit nila magbayad ka pagka mayroong gawain. Walang-wala na ngang pera ang miyembro. Dadadaluhin pa sa isang walang kwentang activity. Papabayarin, tapos i-emote. Papanoorin ng The Passion of the Christ na hindi naman Kristiyano ang pelikulang yun, kay Mel Gibson. Dinadrama na dapat tayo maglingkod, hindi gano'n. Ang tunay na ang tunay na Kristiyano hindi mo kailangan ng emote para sumunod sa Diyos, susunod lang kailangan si Kristo ang kanyang Panginoon at nakakarating niya si Kristo sa buhay niya. Eh, dahil nga hindi mga Kristiyano ang miyembro, dinaan sa panlabas. Mga bondage breaker, baka daw may mangkukulam ka pa na kamag-anak, ilista mo ang pangalan at now i-renounce mo daw. Puro emotional. Kasi isulat mo sa papel ang lahat ng kasalanan mo at susunugin natin at yung tapak-tapakan para wala pa. Kahit sunog-sunugin mo pa kung hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka magbabago. Ang tawag nila doon sa gumraduate, doon sa kanilang encounter, God retreat o AGR, 'pag nakatapos ka noon, ikaw ay born again. Born again ka na, kailangan ka pang ma-reborn again. Dahil mali daw ang maging born again nung una daw, 'pag di ka kasapi sa G12, yung pagiging born again mo peke. Paano ka mabo-born again sa kanila, eh? Hawakan mo yung patong na may pinturang pula sa dulo at itutusok mo at damahin mo daw ang sakit na dinama ni Kristo. Hindi gano'n. Ako po ay nakipag-compromise alang-alang sa pagkakaisa. 2 taon po kaming nag-stay ni Pastor Celso, 3 taon, 4 ata ano. Talagang tiniis namin na for the sake ng relationship, kung kaya pa nating tiisin natin. Dumalo kami sa AGR, dumalo ako doon sa cell group. Ayaw akong pagsalitain sa cell group. Dahil yung mga nagtuturo sa cell group hindi naman nag-aaral ng Bible. O siyempre ako nag-aral, di mas malalim ang turo ko. 'Pag nagsasalita na ako, "Stop ka muna pastor, atin munang pahintulutan." Ako'y hindi na pastor, turing, dahil nag-G12 na. Nawala na rin ang aking authority dahil kailangan kong maging G12 muna at dumaan uli sa kanilang mga walang kwentang mga emosyonal na programa na ngayon ay sikat na sikat ang G12. Bakit ito? Ngayon, nananaliksama nila, ano ngayon, sising-sisi sila. Nung umalis ako sa church, sabi ko sa Panginoon sa prayer, "Lord, wala po akong pagkukunan." Wala po talaga. Wala kaming suweldo. Anak ko maliit pa. Sinama ko sila kay Celso, ano, "Kuya Celso, alis na ako." Itina-turn over ko yung aking ministry. Sabi nila, "Pastor Celso, sasama kami." Sabi sa akin nung nag-G12 na Mother Church, "Hindi ka pastor magkakaroon ng kahit anong pag-aari. Dito 'pag nag-stay ka sa G12, sa church, magkaka-motorsiklo ka." Motorsiklo lang. Hindi ka magkakalupa, hindi ka magkakabahay. Kahit ang katotohanan, sinong tama? Ang Diyos ba o ang Diyos niyo? Kahit yung sa G12.
Yung sinasabi niyong wala, ako makakamtan, malaking kanto, sorry ka. Wala pa kayong church. May church kayo, 10, hindi church. Eh, wala pa kayong building. Tapos sasabihin mo nun, 'pag ako umalis sa inyo, hindi ako pagpapalain ng Diyos? I will please God and He is the one who will bless me. Whether I'm blessed or not, I will praise Him. I will focus on the gospel of Christ. I will not go for man-made things. Panahon kong bubulahin ang tao para manatili sa church. Hindi mo mabubula. Si Kristo sundan niyo. Yung sinusunod mo si Kristo, hindi kayo aalis. Hindi naman ako sinusunod niyo dito. It's not hanggang you will continue. Why? Because it is Christ who lead this church. It's not mine. Hindi ito akin. Kayo ay kay Kristo, hindi kayo sa akin. Nangangaral ako si Kristo, ang inyong sundan, hindi ako. Si Kristo ang inyong sampalatayanan. God pleasers never use flattery. Doon puro flattery. Sa G12, puro flattery. Meron ng miyembro na maglalasing, ginawa pang organist. O habang nag-o-organ, lasing. Sabi ko pa, amoy alak. Sasabi, okay lang yan, pastor, kasi it's about time na masyado tayo nang nanguhusga sa tao. So okay lang yan. Lasing. Nag-o-organ sa prayer meeting, lasing. So itong tao na to, leader ng church dati, ayaw na nga niyang dumalo, pinuntahan, tapos okay lang yan. Ay, tuloy, ako sinabihan, sabi niya, Brother Ramil, sabi niya, birthday ko sa susunod na linggo, so yayayain ko yung aking mga staff siya ng isang politician na kilala eh. Yayayain ko yung staff ko sa bahay ko, tapos, inuman lang tayo. Uminom ka lang konti. Tapos pagkalasing na yung mga staff ko, edi lasing na sila. Mag ka na ng ebanghelyo. Ano ka na, mag-share ka na ng gasto, patanggapin mo, lasing na, 'di ba? Maano na 'yon. Sinagot ko siya. Binlock niya ako pagkatapos. Sinagot ko siya, sabi ko, "Tanda-tanda niyo ng Kristiyano, makamundo pa rin ang pamantayan ninyo ng pag-ebanghelyo. Leader ka pa naman ng iglesia. Sorry, hindi ako pupunta diyan para sundin ka. Papasundin mo ako sa maling pamamaraan ng pangangaral ng ebanghelyo? Linisingin muna natin bago natin 'to tanggapin. Bakit ka inumin ito? Tinuro sa'yo nung ikaw ay Kristiyano, o 'no? Wala na siya ngayon. Gulat na gulat ako. Biruin mo leader ko ng church tapos sasabihin mo birthday ko, yayain ko yung mga staff ko, ta's painumin ko, uminom ka rin, pastor, ta's 'pag medyo lasing na, mag-Bible study tayo. Ma maniniwala ang tao. Eh, ikaw nga kasama nila sa kalokohan, eh. Ano magiging tingin nila kay Kristo? Sorry. Mula noon binlock ako at binlock na rin ako ng lahat ng leaders. Hindi na rin ako 'pag pupunta ako sa church noon, 'di ako pinapansin. May gag order. Kaming mag-asawa hindi na kinakausap. Para na kami roong engot na sasalubungin namin, "Hello, tuloy-tuloy na lang." Sabi ko, "Paano pa tayo magtitiis dito? Paano pa tayo tatagal dito?" Eh, pumunta kami sa isang reformed church, gusto namin na mag-observe para doon kami magtrabaho. Hindi kami pinapansin doon. Reformed, hindi pinapansin. Pero pinapunta si misis para mag-apply. Pero nung pagpunta namin doon, hindi kami man lang pinapansin, saan ba talaga tayo pupunta? Sabi ko, "Let's start anew. Let's start a church." Kasi wala tayong mapuntahan na totoo, eh. Paano ka naman doon pupunta sa isang iglesia na hindi ka nga pinapansin? Parang bato. Binabati ko ni hindi man lang sumasagot, nakatanga lang yung pastor. Say, "Pastor, gandang ta's banal na banal, dinumero, parang robot. 'Pag sinabing 2:00, 2:00, kahit 'pag lumampas sa 1 minuto, simula na siya kahit wala ka pa.
Ba, sabi ko, "Grabe naman 'to, walang konsiderasyon." Eh, paano kung nasunugan kaya na-late? 'Di ba tatanungin kung ba't na-late, 'di ba? Wala ng walang ano ito sa tao. Hindi naman gano'n na dogmatic ka naman. Oo nga, we are not men pleasers, but we see to it that we serve God, and in so doing, we also may patience tayo din sa pinaglilingkuran natin. Hindi naman yung para ka ng robot na dinumero ka na kailangan ganito ha, bawal kumanta ng worldly song, kakantahin mo lang Christian song. Kaya ito nagtatago yung mga young people. Pigilan mo ba yun? Eh, hindi naman kasalanan yung kumanta ng mga kantang maganda ang mensahe. Bakit lahat ba ng kanta sa demonyo? Kahit hindi Kristiyano yung ano niyan, music is made to be enjoyed. Music is from God. As long as the music doesn't, 'di ba, abhor God, it doesn't affect yung mga mensahe magaganda, hindi nagmumura, may kasalanan dun. Sobrang dogmatic. God pleasers preach what God wants, but not abusing His authority, using the Bible as springboard for His own authority, for His own agenda. Sabi ni Pablo, saksi namin ang Diyos. God tests our hearts. We preach not to please men, but we see to it that our hearts, our motives are free from selfishness. That we don't use our authority to abuse the people that we preach to. We see to it that there's a balance between obedience to God and non-abusing or not abusing the people that look up to God, that believe in God, that serve God. Kasi yung iba naman ginagamit na yung kanilang authority. May isang pastor ng Baptist, napanood ko sa YouTube, nagpi-preach about tithing. Sabi, may binanggit, ganito, Jay, ikaw nag-tithe ka na ba? May pera ka ba? Mukhang di ka naman nag-tithe. Ikaw ganito, kailan ka nag-tithe? Grabe, binabanggit ang pangalan ng tao. Nasaan na si ganito? Late na naman? Nasaan ka? Late ka na naman? Nakita ko, ikaw, ba't late ka na naman? That's abuse. You're using your spiritual authority to abuse people now. Tapos sabi, nakita niyo ba yung pinapagawa natin dito sa itaas ng church building? Baka yung iba diyan hindi pa ninyo alam, mayroon na tayo tapos pupunta kayo tapos makikigamit kayo. Hindi naman kayo nag-aambag? Grabe, nakakapanginig yung laman. Pinanood ko. Pinag-uusapan niya ang church. Yung tao. Yung gamitan ng tao gamit ang Bible at ang authority. Babasa pa ng Bible. Pero hindi na yon ang tamang paraan na sinasabi ni Pablo. We don't abuse our authority. God tests our hearts, our motives. Kasi baka minsan mamaya, motibo mo na yun eh. Ikaw na yung naglahari, yung iyon ang sariling pananaw na iyong tinuturo. God pleasers preach what God wants them to preach, but they don't abuse their authority using the Bible as springboard for their own agenda and motives. Ikatlo, God pleasers don't assert their authority even if they have the right to do so. Hindi po nila ina-assert yung authority. Kung ayaw silang igalang ng tao, so be it. Problema dyan. Hindi yung igalang mo ako nag-aaral eh. Meron akong nakita na nag-post sa isang forum. Tapos ang sabi, ito daw Pilipinas ang Ophir. Ito daw yung binabanggit sa Old Testament. Yung mga Maharlikans na kulto, tapos di may nagpuna. Sabi nung isa, naku, napakalayo po niya sa katotohanan. Kasi hindi naman po ang Pilipinas binanggit sa Bible, doon sa Old Testament. Sabi, ito ang Ophir eh, narito ang gold ni Solomon, dito kinuha. Meron daw ditong mga Hudyo sa Pilipinas. Naku, wala pong maniniwala sa inyo. Maski sa
World history, Philippine history, wala po yan. Ang sabi nung nag-post, "Bakit doktor ka ba?" Wow, "Ako doktor." Sabi nung nagtanong, "Saan ka po ba nag-aral?" "Sa Amerika." "Saan pong Amerika?" Hindi mo masabi, yung pala self-proclaimed doctor. They don't assert authority. If you're a true minister of God, yung titles, it doesn't matter, they don't matter. They are merely titles. Paano mo ba talaga ipinapangaral ang salita ng Diyos? Katotohanan ba o sa imbento mo na lang? We don't bring the titles here in the pulpit. We don't bring our authority as educated men. Kaya mahihilig namang mag-affirm nung kanilang mag-assert nung kanilang ano, yun namang hindi. Kasi assert yung authority mo. If you're preaching for God, you have the authority. You don't need to assert your authority because your authority is not yours, it's God's. So kung ako ay ayaw tanggapin, ba't hindi naman ako hindi tinatanggap kundi ang Diyos? Kasi ang dala ko ay ang salita ng Diyos. Nasa authority ko, hindi naman dahil sa authority ko kaya ako nangangaral because of my calling. At bakit ko i-assert ang authority ko? Salita ng Diyos yung dala-dala ko, eh, bakit ko kailangan palandakan pa ang sarili ko dito at isingit ko na ako po'y doktor ng philosophy, ako po'y ga-graduate na ng philosophy at ako po ay dean ng theology. Ba't ko kailangan pa? They don't tell stories just to build up their authority. Nung nagpastor ako sa isang lugar, nagtagumpay ako, yung iba hindi. Ha? Sa'yo yun, eh. Doon, hindi iyo ang authority dala mo. Hindi ikaw ang magaling. Mangangaral ka ng Diyos, mahala ang Diyos doon sa lugar na yun. Kung ginagawa ka sa lugar na yun, wala kang part doon sa tagumpay nun. Dahil ang Diyos ang nagpapatubo, ang Diyos ang nagpapalago. 'Pag ako ang mag-church planting in 2 years, meron akong kaklase noon sa doctorate. Sabi niya, 'pag ako ang nag-church planting in 2 years, established na agad ang church. Meron daw leaders, may pastor na sarili. Sabi ko, "Anong klaseng church po yun, pastor?" Simple lang, magtayo ako ng building, tapos may drum set na. Yan ang pinupuntahan ng mga kabataan. Well, 'pag nandiyan ang kabataan, patanggapin ko sila. Sabi ko, "Pastor, that is not church. That is not church. You cannot train a true minister of God in just 2 years. I will tell you, it's lifetime." Hindi nagiging hindi napakadali lang ang ministry. Tapos aalis na daw siya after 2 years. Sabi ko, "Pastor, may abutan ka pa kaya pagbalik mo? O kaya totoo pa ba sila? Kulto na yon pagbalik mo. Kasi hindi mo naturuan solid biblical teaching yan." Hindi baka hindi nga nila alam kung ano yung basic teaching ng kaligtasan, eh, o paano pa yon. Pagdating ng iba at nakita nilang nabuhay, gagawin nilang kulto yon. Kaya napakaraming churches nag-umpisa tama. Ngayon nasa G12 na. Tapos ang G12 tinanggap pa ng CCF. Nakiki-share ng pulpit sa yung leader ng CCF dun sa pulpit din ng if you share pulpit with a cult, ano ka? Anong tingin mo sa sarili mo? Do you still have the truth exclusively but only the truth or mixed na siya? Kasi nagturo na siya sa pulpito eh. Tapos nagturo ka rin, tama ang turo mo. Tapos lahat ng denomination kasi ministers are only 'di ba, ang pinakasentro ay influence. Kailangan sikat ako, kailangan may pera ako. 'Pag pastor ka dapat para makilala ka ng tao, para maging successful ang church mo, kailangan ma-influence ka sa lipunan. 'Yun ang mindset, eh. Silang habol ng habol sa kung kani-kanino. Habol ng habol sa pulitiko, habol ng habol sa mayayaman, nakiki-join sa mga may kaya. Para nga naman mag-picture-picture tayo. O kita mo si pastor kasama ni congressman, kasama ni mayor, kung ikaw, gagawin ka kilos na gano'n, hayaan mong sila ang maghabol sa'yo. Kung itatas ka ng Diyos, hindi ka maghahabol diyan. The Lord will let you the Lord will exalt you, the Lord will bring you influential people. 'Yun ang tunay, na ang Diyos ang nag-build up, hindi ikaw. Kahit mo ngayon, kay Buloy ang daming mga pulitikong kasama, 'di ba? Kasi kailangan ibalik sa sarili niya kasi hindi siya totoo, eh.
Alam niya nasa danger siya, na isang araw 'pag siya'y natuklasan na, guguho na siya. You don't need to promote yourself if you are a true minister of God. Let God promote you. You promote the gospel. You exalt God in the midst of people, of sinners. Then so be it. God will deal with them. I will leave the result to God. So kahit ano pang result niyan, ang mahalaga, nagawa ko ng maayos yung aking trabahong ipinagagawa ng Diyos. Hindi ako masasaktan kung hindi magtuloy sila. Masasaktan, hindi naman ako ang bumubuhay sa espiritu. Bakit ko ilalagay sa balikat ko ang isang obligasyon na hindi ko naman kayang gawin? Kundi ang Diyos ang gumagawa, Diyos ang nagliligtas eh. Kung sa manatili yan sa church, bumalik yan every Sunday, salamat. Kung hindi, salamat din. Bakit? Saan pa rin pinamagi? I don't care kung ano yung, di ba, gagawin ng Diyos to. Hindi ko naman alam kung ano yan dinidil ng Diyos eh. Malay mo kung hindi nga yan bumalik ngayon, how about next year? Eh kung talagang dinidil ng Diyos, babalik yan. Di ba? You don't need to gamitan mo ng puwersa, ng influence. Hindi. Ang Diyos ang bahala diyan, gagawa. Bayaan mo ang Diyos ang gumamit ng influence, hindi ikaw. At ikaw na payapa ka dahil sinunod mo lang. So, the true ministers are not men pleasers but God pleasers. Ikatlo, they genuinely care and love people. Verse 8. Ang sabi sa verse 8, gayon din naman palibhasa ay may magiliw na pag-ibig sa inyo ay kinalugdan namin kayo bahaginan. Sila ay may magiliw na pag-ibig sa tao. They genuinely love people. Even if they don't have money, they will try to look for money so that they can help people. Nasasaktan ang tunay na lingkod ng Diyos pag nakikita niyang naghihirap ang isang mananampalataya. Nasasaktan siya. Gusto niya na ang mananampalataya ay maging maayos ang buhay. Nasasaktan siya pag nagkakasala ang mananampalataya. Gusto niya makasunod ang mananampalataya sa Panginoon. Nasasaktan siya pagka ang mananampalataya ay may sakit. Para din siya ay may sakit. Because he genuinely loves people. He carries the burden of believers because they are genuinely loving them. If you genuinely love somebody, you are affected by their sufferings. You also suffer when they suffer. So that's why you do something in your in what God has given you, in whatever capacity that God has given you, you help people because you are genuinely concerned for them. Sabi niya, hindi lang yon, they care. Sabi niya, lalong mahal sa amin. Sa ibang translation, we care for you. Like chicken who cares for their chicks. Sabi doon. Gaya ng sisiwa na yung mga sisiwa, yung mga manok na maliit, talagang hindi pinababayaan ng manok. Yan po ay figurative language to explain how Paul loves the congregation, how Paul loves his congregants, the believers in Thessalonica. Di ba yung manok, pagka, wag mong gagalawin yung sisiw. Pupupugin ka niyan. Talagang ang gandang illustration. Pag lumapit yung aso, talagang magpapakamatay yung inahing manok para proteksyonan yung kanyang mga sisiw. Ganon kamahal ng isang tunay na lingkod ang kanyang mga miyembro. Gusto niyang mapabuti sila. Gusto niyang maging maayos ang kanilang buhay. Genuinely concerned. And they care for people. Huwag namang i-misinterpret. Ganun po talaga ang mga lingkod ng Diyos. We want to see believers, especially yung talagang mahina pa, na mapalakas. Parang manok sa kanyang mga sisiw. At sa panong paraan, pinapakita ang concern. Sabi ni Pablo,
Sabi niya, we share sa verse 8, binahaginan. Tinulugdan namin kayo bahaginan ng ano? Hindi lamang ng ebanghelyo, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa. Grabe. Sabi ni Paul, hindi lang yung gospel ang ibinahagi namin sa inyo, kundi pati ang buong buhay na namin. We are open book. We became open book sa inyo na halos lahat na ng bagay sa aming buhay ay amin nang ini-reveal sa inyo para lang ipakita sa inyong genuinely kami concerned. Kasi ang isang taong hindi concerned, personal ang dealing niyan. May alam sa aking buhay. Bakit? Mangangaral ako, o bahala ka. So true ministers don't treat their ministry like a professional job, but sacrificial service because of their love for the Lord. It's sacrificial service for others because they love God. They love the Lord Jesus Christ that they serve. So they treat people like their own family. They go the extra mile, not doing the ministry out of obligation alone. Lumalabas sila sa obligasyon lang. Kung hindi, ito ay kanilang talagang buhay. Ito'y kanilang, hindi lang trabaho, ito'y kanilang dedikasyon para sa Panginoon. And so they serve God's people without the need for recognition. They minister to people without the need of command from men. Hindi na sila kailangan sabihan pa ng denomination, hindi na kailangan sila sabihan pa ng senior pastor, hindi na kailangan pa silang sabihan ng leaders. Kusa silang gumagawa because they care people. It springs from their heart that have experienced the love of God. They have already experienced the love of God and it flows naturally. Kasi yung naranasan nila na yun, kusa yun na kanilang ipaparanas sa iba. Kasi sino ako para hindi ko lingkuran ang mga pinaglingkuran ng Panginoon? Sino ako para hindi ko intindihin ang mga inintindi ng Panginoon at minahal ng Panginoon before the foundation of the world that He died for them? Sino ako? Ako binigyan ng obligasyon na itigin din ang mga inibig ng Diyos. At ito ang pinakamatindi rin sa panahon ngayon na hindi matanggap ng ibang pastor. Verse 9. Sapagkat inaalala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin nang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw upang huwag kaming maging pasanin sa kanino man sa inyo. A true minister of God doesn't depend on people's money to live or survive. A true minister does the ministry to the extent of working day and night so that they can have money from their labor and so they eat from their own sweat from their brow, not from the pockets of believers. Ang mga tunay po na minister, hindi yan umaasa sa tao na bigay-bigay para mabuhay. Kung walang pagpigawang membro, magtrabaho ka. Kung nasa bukid, magtanim ng palay ang pastor. Ano yung tas-tas ng pride mo, wala ka namang makain. Tapos naghihintay ka ng bigay-bigay, gutom ka na, gutom ng anak mo. Yan. Kami naman ng palay na mag-bukid ka, bibigyan ka ng pera. Bakit? Pababa, ano ba yun? Maapektuhan ba ang aking pagiging lingkod kung ako'y nagtatalok ng palay? Hindi. Kulang yun eh. Si Pablo po nagtrabaho. When he ministers, he makes tent. Doon po galing yung salitang tent making. Kasi tent making, si Pablo po ay gumagawa ng tolda na nung panahong yun ang mabenta po yun. Kasi nga, naglalakbay, nomadic ang tao. So, kailangan may dalang tolda kung saan sila titigil, doon sila magtatayo ng tulugan. At yun ang ginawa ni Pablo. Naghirap siya, namumuhunan din siyempre yun, dahil hindi po naman ka magkakaroon ng gagawin, wala ka pong materyales. Binibili din po ni Pablo yung mga materyales, hindi po naman yung parang, gagawa ka ng tolda, saan ka gagawa?
Anong iyong gagawin kung wala kang materyal na gagawin? So, nag-business po si Pablo. Yung business niya, tolda. Kahit saan siya pumunta, dahil mga hindi pa Kristiyano yung tao, kasi mabubuhay. At kahit Kristiyano na sila, especially sa Corinthian o sa mga Corinthian believers, sabi nga ni Pablo, hindi ako umasa sa inyo kahit minsan. Na ako pumunta sa inyo, nagtrabaho ako, nagtagal ako, gumawa ako ng aking bubuhay para hindi ako maging pabigat sa inyo. Tapos yung pa naging dahilan kaya sabi ng mga taga-Korinto, siguro hindi tunay na ministro yan kaya hindi nanghihingi. Ano, sino pakinggan niyo sa inyo ganyan ang turo na dapat 'pag ministro hingi ng hingi sa inyo? Walang ganyang katuruan ng Biblia. Ano, ang bahaginan ng tinatangkilik ng pinaglilingkuran ang naglilingkod. Pero hindi yan lang ang tamang paraan. Kaya sabi ni Pablo, wala akong dapat ikahiya. Kaya ngayon nauso yung nanay binaligtad na, 'di ba? Kasi nga yung pastor dumalaw. Eh, alam ng mga miyembro, yung mga kapastor, umaasa nga ng pagkain, 'pag dadalaw, walang makain, eh, 'di pakakainin. Eh, ang nadalaw ni pastor yung wala't walang-wala. Ay di isang isda malaki, sabi nung nanay, "Ay, nay nandiyan po si pastor, hindi pa tayo kumakain." "Ay anak paunahin muna natin si pastor at yung tira, yung kabila ng isda, atin mamaya, ulam natin." So pinakain si pastor, ay si pastor napasarap, 'di ba? Ay nung binabaliktad na yung isda, sigawan yung mga bata. Ay binabaliktad. Kaya yun, pastor tapos yung mga bata gutom na gutom. At dapat magtrabaho. Kaya ako iniiwasan ko po talaga na pumunta sa dumalaw sa mga kapatiran kahit nung una pa ng eksaktong yung merienda, yung tanghalian, yung hapunan. Kasi sa Pilipino ganoon, eh, hahandaan kahit wala ng pera uutang pa sa kapitbahay kasi pride. Baka sabihin ni pastor wala tayong pera, eh, totoo naman, eh, 'di ba? Eh, bakit pa pastor i-after sa pagkain? Kapag ako dumadalaw noon, eh, talagang kami dumadalaw yung mga patay na oras na hindi kakain. Tsaka sinasabi ko talaga, "Wag na po kayong maghanda. 'Pag may Bible study, wag na po." Eh, kaso, eh, siyempre gusto din nila magpakain sa mga dumadalo. Eh, di bahala kayo, basta po ako, eh, sinabi ko na, 'di ba? So, kaya po dapat magtrabaho po ang pastor. Kaya nga po ang isa po nating ano, challenge is because God has blessed us with much, we support pastors who are in need. Pero not dole out. We will train them to also multiply yung kanilang resources. Hindi naman, "Oh, asa ka lang ng suporta." Hindi, turuan ka namin, magtayo ka ng kooperatiba, mag-business ka, paramihin mo ito, bibigyan ka namin ng puhunan, ano bang need dito sa inyong lugar? I have a classmate in Bible school, nag-PMI siya and I went to Bible college. Siya naman dito sa Cavite, ako sa Mindoro, siya sa Cavite. So ngayon nagpunta rito. Natutuwa ako, sabi niya kasi, siya din ay minister sa Pitugo, Quezon, pero ang laki ng kaniyang dala-dalang pera. Talagang pera. "Pastor nagmi-minister ako at the same time nakita ko yung need na doon sa Pitugo, Quezon, walang yung goods, yung dry goods, yung mga bilihan ng palanggana, ng erinola, ng mga kaserola, iyon ang kanyang ginagawa. O di namuhunan siya, yung pastoral house, yung kante, o di ginawa niyang bodega, nag-ano siya, nag-boom siya, kumita siya. Nakakapag-aral pa siya ng hindi kaano-ano, na nagpapastor na rin. O di ba dala-dala niya dito. Nakakatuwa, hindi siya umaasa sa miyembro. Ang kanyang anak ay isa ding social worker, ang pangarap ng kanyang anak alam mo, magtayo ng, ah, ampunan para sa mga nasisiraan ng bait. Sabi niya, "Weird itong anak ko." Bakit? Ang pangarap niya makapagtayo ng ampunan sa mga siraulo. Maganda yan kasi talagang ministry. Ang hirap sabi niya, "Paano kaya yung pastor?" Eh, kung yun ang burden niya, ba, the Lord will provide the means. Imagine 'no, single na anak din. Kaisa-isang anak, unika-iha din parang kami, si CJ parang gano'n din kay CJ. Pero ang pangarap niya
Dahil na-expose siya sa ministry, yung talagang mga walang masulingan na mga nasiraan ng ulo na wala ng pamilya, yun ang gusto niyang kupkupin, pakainin, at i-ministry. Imagine that. That's how we should think about our lives on earth, na makapaglingkod tayo sa Panginoon, lalo na dun sa mga talagang puspalad. And lastly, sabi dito sa verse 10, sabi diyan sa verse 10, a true minister of God, sa verse 10 natin, wala na. Ako sa verse 10 meron. Ako nga pala, verse 9 lang tayo pala na ipabasa. You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believe. A true minister of God lived their lives according to what they preach. Although not perfect, because nobody's perfect, but they try their best to ba, apply what they preach, di ba, among the believers that they minister to. The best book that Christians can read is the life of the minister, life of a believer. So yun ang pinakamagandang libro na mababasa ng mga tao, yung kung paano ka namumuhay. So kung ang iyong mga aksyon ay hindi inilalapit ang mga tao sa Diyos at hindi inihikayat ang tao para magtanong at kanilang questionin ang kanilang sariling pananampalataya at paniniwala, ay hindi tayo namumuhay ayon sa ating mensahe. So believers should learn how to sacrifice their own pleasure for the pleasure of God. Di ba sabi nga, meron kang gagawin, pero pwede mo namang gawin. At sa iyo, malinis ang konsensya mo pag ginawa mo. Pero may nakakakita na baka husgahan ka na mali yung ginagawa mo, di wag mo na lang gawin. So you learn to sacrifice your actions para sa ibang tao. Talagang ganun talaga. Napaka-delicate ng ministry. That people are reading your actions, that people are always judging you based on what you talk, how you talk and how you walk your life. Pero that's the life of a minister of God. You are into it, you should live according to what you preach. So we exchange our own satisfaction for the ministry and for the gospel. And these are the marks of the true ministers of God. Type mo na lang. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po aming papuri at pasasalamat sa lahat ng aming pong natutunan sa mga salita mong ito na aming pong napag-aralan. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sa iyo po ang aming papuri, ang pasasalamat, pagdakila, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo na at tayo po'y manalangin. Magpasalamat sa Diyos. Pagkatiwala po ang bumang linggo ang ating buhay sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa iyong mga salita na aming natunghayan at siya pong bumusog sa amin sa umagang ito. Sa espiritual na pagkain na aming pong ah, napagsaluhan sa umagang ito ng aming pagsamba. Dalangin ko po ang patuloy pong pagpalain ang mga kapatiran na mayroon pong mga suliranin, ang kanila pong mga kahilingan sa anumang bahagi o area ng kanilang buhay na nais po nilang mapagkalooban ninyo. Kami po'y sumasamo. Inyo pong dinggin, Ama, ang kanilang mga karaingan, ang kanilang mga kahilingan sa kanilang buhay, na kung ito po ay iyong ipagkakaloob, ay mapaparangalan ng iyong pangalan at ikaw ay patuloy po na kanila pong mapapasalamatan at mabibigyan ng kaluwalhatian at maluluwalhati, aming Diyos. Salamat po ng marami sa mga kapatiran na iyo pong dinala at inyo po silang pagpalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa at dalangin ko po na ibalik mo po silang muli sa susunod na linggo ng aming pagsamba na mayroon pong antisipasyon sa iyo pong mga salita na muli silang makakarinig at matututo at mapapagpala. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas naming papuri, pasasalamat at pagdakila at nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang pagpapala ng Diyos at ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos Anak, at ang pakikisama ng Diyos Espiritu Santo ang sumaatin. Ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at magpakailanman siya nawa. Purihin po ang Panginoon at magandang hapon na sa atin.